Ayan, nandito na po si Shelo sa bahay namin. Halos kadarating lang po nila ni Fernan. Umalis nga lang po agad si Fernan kasi nga po kailangan niyang bumili ng host ni Shelo para po makabit yung kanyang dextrose. Kasi nga po naputol yung ayun yung niya, dextrose po. Kailangan pong bumili ni Fernan kasi yung karayon po naputol. Kaya nagmadali pong umalis si Fernan. Ayun lang po yung update kay Shelo. Nandito po siya sa bahay pero kailangan po nakadestro siya. Kasi nga po yung finding sa kanya, may tama yung kanyang liver. Sabi daw ng vet, matagal na siyang may tama sa liver kasi nagkapeklat na daw po yung mga liver niya. Kumbaga, dati meron na siyang sakit. Gumaling na kasi may mga peklat na. Tapos yung kidney niya po, ganun din, may tama din. O follower po namin kayo. Hindi kami nagpapakain sa kanila ng may mga pampalasa. Siguro po kaya ganyan kasi nga po dahil sa sitwasyon ni Shelo, alam naman po natin na nung dati, maraming sakit na pinagdaanan si Shelo. Marami siyang tinake na gamot. Halos isang buwan o isang buwan mahigit siyang nagagamot. Kaya po siguro ganon. Tapos alam din naman po natin na masigla na siya. Kaya akala po namin wala na rin siya sakit kasi sobrang sigla niya po. Hindi po lingid sa kaalaman nyo din na masigla na po siya, 'di ba? Siya yung pinakasiga. Tapos syempre po nung napansin namin na matamlay siya, dinala naman po namin agad sa vet. Kanina nga po napansin namin na matamlay siya kasi iba yung niya po eh. Iba yung kilos niya sa normal na araw-araw na kilos niya. Kaninang umaga kasi, napansin namin na merong natuyong suka dito banda sa may kusina namin. Tapos si Shelo, panihiga niya lang, hindi siya nakikipaglaro. Na yung dating normal na gawain niya, nakikipaglaro siya, nang-aaway siya. Pero kaninang umaga po hindi. Tapos inaabutan ko ng pagkain, ayaw niya kumain. Tapos nung nung hapon, karga-karga ko siya paghimas ko sa kanya. Tinignan ko yung mga gilagid niya kung namumutla ba yung tenga niya. Nagulat po ako pagkita ko sa tenga niya. Naninilaw po yung tenga. Kaya nung nakita po namin na ganun, dinala agad siya ni Fernan sa vet. Kasi akala po namin baka ma-survive niya pa eh. Kasi lang po kasi yung iniisip namin baka mamaya parvo. Kasi uso yung parvo. Pero yun nga po, dinala siya sa vet. Lahat ng test ginawa sa kanya. X-ray, CBC, blood chem. Tapos test kit po sa parvo, test kit sa distemper, halos lahat po ng pwedeng i-test, isang kuwanan lang po ng dugo pero lahat po ng test ginawa sa kanya. Lahat po. Doon po nakita yung sakit niya. Kaya yung pinakasakit niya po, liver saka yung kidney. May nakita daw pong bato sa kidney niya. Ngayon, yun nga po yung sabi ni Fernan, di ba po sa live, na titignan po kung makukuha sa gamot after 3 months. Ngayon, pag after 3 months po at nakita pa rin sa x-ray niya na nandun pa rin yung bato, ang kailangan po kay Shelo, opera. Pero kung yung bato po na nakita sa x-ray niya kanina sa kidney, kung yun daw po malambot pa o plema lang, yung parang plema lang, makukuha daw po yun sa itetake niyang gamot ngayon. Ayun lang po yung update kay Shelo. Siya po ay
Nakadextrose. Siguro naman kay Ma'am Kendra na laging naka-against kay Shelo kapag ina-upload ko si Shelo. Siguro po baka masaya na kayo. Kasi si Shelo ganyan. Hindi niya po kasi naunawaan kahit anong paliwanag ko sa iyo na kailangan ni Shelo ng extra care kumpara po sa mga par babies namin. Kasi nga po si Shelo, ibang-iba po yung sitwasyon niya kaysa sa kay Nabarako na wala namang ibang sakit. Siyempre, pag nakita po namin si Shelo na masaya, masaya din naman kami. Naakala niyo po nakakawawa na iba namin par babies kasi lagi si Shelo yung upload ko. Oh. Kay Shelo kami natutuwa pero hindi niyo naman po alam yung sitwasyon namin dito sa 24 hours na pagsasama namin. Ano po yung masasabi ko?